Purihin po ang ating Panginoon sa hapong ito. Tayo pong lahat ay tumayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Kawikaan, chapter 18, verse 10. Sa aklat po ng Kawikaan, chapter 18, verse 10. Sabay-sabay po natin itong basahin. Sa aklat po ng Kawikaan, chapter 18, verse 10. Proverbs chapter 18, verse 10. Sabay-sabay po natin itong basahin. Sa aklat ng Kawikaan, chapter 18, verse 10. Ang Panginoon, tayo pong lahat, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na ng mga matuwid sa oras ng panganib at naliligtas. Amen. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang Panginoon po ay lagi nating matatakbuhan sa lahat ng panahon. Kaya sa hapon pong ito, bago po tayo umawit sa Panginoon, tayo po muna'y magsambit ng papuri at pasasalamat sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. 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 Alayan po natin ang pagsamba at pagluwalhati ang Panginoon sa hapong ito. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat sa hapong ito. Salamat sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan at sa inyong kadakilaan na hindi nagmamaliw, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil kayo ang aming matibay na muog, Panginoon, na palagi naming matatakbuhan, O Diyos. At Diyos, kayo na mabuti sa aming mga buhay. At sa hapon kong ito, Panginoon, muli, O Diyos, papupurihan ka namin, O Diyos, pararangalan namin ang dakila niyong pangalan, Panginoon, at wala kaming ibang itinataas, iluluwalhati at pupurihin, kundi kayo lamang, Panginoon. Hallelujah. Sa inyo po lahat ng papuri, pagluwalhati at pasasalamat, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa tangay pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po gumawin sa Diyos. Oh, how good it is when brethren dwell together. Tayo po gumawin. Oh, how good it is when brethren dwell together.
Isa pa nga po, O Panginoon, aming kalakasan. O Panginoon, aming kalakasan, ibig kayong matibay na moron at magkapagbigan.
Salamat sa Panginoon. Ilang araw na medyo malamig, balik uli sa init. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Merong isang nag-message sa atin na Sister Celia Almendralejo, yung nanay ni Sister Iris. Meron siyang inirequest sa prayer na nahulog yata, tapos tumama sa bakal yung binti at nangitim na, namagana. At sinama natin sa prayer yon. Alam niyo, sabi niya, talagang malaki ang nagagawa ng panalangin. Kasi pagka panalangin doon, ay unti-unti na kagad na humupa yung namaga at nangingitim na. Sinama natin sa prayer yon, purihin ng Panginoon. Napakabuti niya. Si Sister Mel Orejola Lily, yung kanyang anak ay maraming rashes at saka hindi ko alam kung bukol yun kasi parang mali kasi yung pagkakatype ng sumunod na parang may bukol. Alam niyo, sabi niya, talagang malaki ang nagagawa ng panalangin. Sinama natin sa prayer yon. Alam niyo, sabi niya, kinabukasan, kaunting-kaunti na lang yung supposed to be dapat ma-confine, hindi na na-confine. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Meron pang isang nag-message rin sa atin na nagpapasalamat. Sinama natin sa prayer at positive, ngayon negative na. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang Diyos talaga ay mabuti. Mamaya meron pa tayo mga prayer request dyan. Pangunahan tayo ni Pastor Ernie sa pananalangin. Sa oras na ito, tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Buksan natin ang ating Biblia dito sa Genesis chapter 6. Sa Genesis chapter 6, sa verse 1 hanggang 3. Ganito ang sabi, sundan po ninyo sa inyong Biblia. Genesis chapter 6, 1 to 3. When men began to increase in number on the earth, and daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of men were beautiful. And they married any of them they choose. Then the Lord said, My spirit will not contend with man forever, for he is mortal. His days will be 120 years. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po ngayong hapon. Salamat po sa mga pribilehyo na ipinagkakalob niya sa amin. Niling po namin, O Diyos, na kayo ang patuloy na magpala sa inyong mga salita. At inihiling po namin ang tulong ng inyong banal na Espiritu na maunawaan po namin ang inyong mensahe at ang ipinapahiwatig nito sa aming buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago natin pagpatuloy ang pag-aaral ng salita ng Diyos, dalangin natin sa Panginoon na maging mabilis ang pagkakataon at maging mabilis ang pagbubukas para tayo ay iba natin mga kapatid ay makadala na ng service. Kung pwede nang pumila sa alak at talaga namang napakahaba, halos nagkakadikit-dikit na ang pila, siguro lalong mas magaling kung pumila sa Diyos. Kaya pag-pray natin na reconsider na magkaroon ng mas magandang sitwasyon ang pagsamba. Pray natin ang ating Pangulo, pray natin ang IATF na makita nila yon, sapagkat kung tutusin, mas nagkakasiksikan nga dyan sa sa pagpila sa alak. Talaga naman, kahapon umikot ako at nag-pray tuloy ako sa umikot ako itong barangay natin at sinama ko na sa pag-ikot pati ang kabilang barangay kasi kung nalaman ninyo,
merong nakatakas galing sa kabilang barangay pumunta sa Paltok na hindi naman infected pa, pero suspected. Kaya pag-pray natin, umikot ako kahapon At nag-pray uli ako, inikot ako yung barangay natin, yung mga kalapit na barangay. At yung mga posibleng mga daan na pwedeng daan, na dinadaan ko yung pagka nakakalabas ako. Kaya lang sa Project 7 ay maraming saradong kalsada. Hindi ka masyado makaikot. Nadaanan mo lang yung MS Del Pilar, dire-diretso hanggang Calawag. Yan, walang harang yan, dire-diretso hanggang Roosevelt. Pero yung mga palampas na ng Euratex papuntang eskwelahan, sarado na yun, di makadaan. Kaya pag-pray natin sa Panginoon na ang Diyos ang patuloy na kumilos at magkaroon ng mas magandang sitwasyon para sa pagsamba. Kasi kung tutusin, kung merong pinakamahalaga sa lahat, yung tumawag sa Diyos. Yung magtipon para sa Panginoon. Kasi yun talaga ang sagot sa lahat. Kaya pag-pray natin na ma-reconsider yan at makita nung ating Pangulo at ng mga nag-aaral tungkol sa kung yung pagpila sa alak ay nagagawa at nakakapila ng mahaba at halos minsan nagkakasiksikan pag-pray natin at magkaroon ng mas magandang guidelines. Kaya purihin ang pangalan ng Panginoon. Yan ay malaking bagay para sa atin. Tayo kasi ay miss na rin tayo ng mga kapatid natin na hindi nakakasimba dahil nga merong mga nagpipilit na magsimba na medyo malayo-layo. Sabi ko, wag na, dyan na lang kayo. Makinig na lang kayo through Facebook Live. Kaya tulungan tayo ng Panginoon. Dito sa ating binasa ay merong ilang bagay na nais kong pansinin natin. Ang mundo sa panahon ni Noah. Ang mundo sa panahon ni Noah. Minsan isang Sunday ay bahagi ko na rin ito, pero meron lang ako nais pagdiinan dito ngayong hapon. Ang mundo sa panahon ni Noah. Kung papansinin natin sa Genesis, diyan nabuhay yung mga taong hindi na mabubuhay ngayon sa ganung haba ng buhay. Kasi ang mga buhay ng panahong yan ay, ang haba. Si Jared, hindi ito yung anak ni Nora, ang sabi dito ay nabuhay ng 962 years. Sino sa inyo gustong mabuhay ng 962 years? Tanda, no? 962? Siguro yung ganung mga edad, 500 years old, nanganganak pa. Kasi 962 namatay Kaya siguro mga 500 years old, customer pa yan sa Kung may lying in nun customer pa sa lying in. Kasi kung 962, pagka naka 500 years old ka, nangangalhati ka pa lang. Kung baga sa parang ka pa lang, kabataan. Papunta ka pa lang sa pagiging adult. Ang haba ng buhay na ibinibigay. Si Lamech ay 777. 777. Ang pinakamahaba ay si Methuselah. Si Methuselah ay 969. Biro nyo, 969 years old? Ang pinahaba ng buhay nun Siguro kung ngayon yan at Pilipino yan, palagi ko, 3 barangay ang lahi niya. Hindi lang. Buong Quezon City, lahi pa lang nila. Kaya pag tinanong, kilala niyo po, si kilala kang kagad yun. Biro mo, 360, ilang apuhan na nga abutan yan. Kasi yung iba, wala pang 100 taon, meron ng apo sa talampakan Pero bihira yung umaabot sa apo sa lupa. Kasi talampakan yung kasunod. Ano ba yung una? Apo sa tuhod. Tapos apo sa talampakan. Nasusunod na sa talampakan. Lupa na yun. Hirap na hirap. Ito, 900. Ganong kahaba yung buhay na ibinibigay ng mga panahon yun. Ang totoo, itong si Noah,
nung siya'y kinausap ng Panginoon at meron na siyang 3 anak, matipid sa anak to si Noah, tatatlo. Nung siya'y edad 500 years old, tatatlo pa lang anak niya. Kung Pilipino yan, 300 yan. 500 years old siya, meron na siyang 3 anak. Mahaba ang buhay nung panahon ni Noah. Yung kanyang panahon, doon nagpasimulang pagkatapos siya, doon unti-unting bumaba yung bilang ng edad ng tao. Pero bago yon, ganong kahaba. Ngayon, hindi na mangyayari yan. Pero meron isang darating na mas mahaba, walang hanggan. Hindi lang mahaba, walang katapusan. Kaya, ating pag-usapan ang mundo sa panahon ni Noah. Una, ano nga ba ang kalagayan ng mundo sa panahon ni Noah? Dito sa chapter 6 ay binabanggit kung ano ang kalagayan ng panahon sa panahon ni Noah. Sabi diyan sa verse 1, when men began to increase in number on the earth, kasi nung panahon ni Noah, marami na yung tao. At pagkatapos ang sabi diyan, yung mga anak ng Diyos at anak ng tao ay nagpakasal. Pinaliwanag ko noon yun, ang isa sa yung sons of men and sons of God ay ang pinakamalapit na paliwanag dyan at mas pinakatumpak ay yung sons of God ay mga matutuwid na tao. At yung sons of men ay hindi matutuwid na tao. Yung namumuhay ng malayo sa kalooban ng Diyos. Kung papansinin natin, pag dating doon sa verse 3, biglang nagsalita at sinabi sa Biblia na, then the Lord said, my spirit will not contend with man forever. Sa Tagalog ang sabi diyan, ang Panginoon ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman. Tapos ang sabi rito, for he is mortal, his days will be 120 years. Nung panahon yun, binawasan na yung edad. Hindi na pwedeng lumampas sa 500, 120 na lang. At nung time na yun, mapapansin natin, nagpasimula na sinabi ng Diyos na yung aking spirito hindi makikipagpunyagi sa tao sapagkat ang tao'y laman. Ang tao ay namumuhay na ng malayo sa kalooban ng Diyos. At isa sa mga binanggit nga ay yung pag-aasawa ng mga matuwid na lahi sa hindi matuwid. Sa Panginoon, kalungkutan kung ikaw ay Kristiyano at mag-asawa ka ng hindi Kristiyano. Kalungkutan yan sa Diyos. Ang totoo yun nga unang agad nabasa dyan sa Genesis chapter 6, na yung pagka mag-aasawa ka, dapat ang mapangasawa mo, kung ikaw ay sumasamba sa Diyos, dapat yung sumasamba rin sa Diyos na sinasamba mo. Kailangan pareho. Palaging problema yan, bagaman ang ating batas ay nagbibigay ng pahintulot, ang family code ng Pilipinas ay nagbibigay ng pahintulot na kung mag-aasawa ka, ay pwede kang mag-asawa nang hindi mo kapananampalataya at pwede kang ikasal ng pastor dahil isa ron ay miyembro. Pero kung hindi miyembro pareho, hindi pwedeng ikasal. Kaya dito, makikita natin that God is so concerned with marriage. Mahalaga sa Panginoon ang pagpasok sa pag-aasawa ng tama. Bakit? Kasi pag pumasok ka sa pag-aasawa at hindi tama, ang mangyayari, magkakaanak ka eh. At yung magiging anak mo, hindi magkakaroon ng tamang direksyon. At pag hindi nagkaroon ng tamang direksyon, yun ay kalungkutan sa Diyos. Bakit? Kasi yung katuwiran na nais ng Panginoon na mula sa isang lahi ay ipapasa sa susunod na lahi at ipapasa sa susunod na lahi, mapuputol. At magkakaroon ng problema na ang tao ay malayo sa Diyos. At yung kasalanan ay lalaganap, hindi naman pwedeng tiisin ng Diyos na ang kasalanan ay magpatuloy.
Ang Diyos ay mabagal sa pagkagalit, pero dumarating din ang Panginoon sa panahon ng pagkahatol sa kasalanan. Magbibigay ang Diyos ng sapat na panahon. Kagaya nga nung isinare ko dati ito, pagka pinag-aralan po ninyo, mapapansin ninyo na nung kinausap ng Diyos si Noah, ay nasa edad siyang 500. Pero nung siya pumasok sa arka, ang edad niya ay 100 taong gulang. 600. Kaya lumalabas na simula nung kausapin ng Panginoon si Noah hanggang sa pumasok sa arka, ay nagbigay ang Diyos ng 100 taon na panugit para sa tao. Pero kung ano yung binanggit sa Biblia na bilang ng pamilya ni Noah, kasama ng asawa ng kanyang mga anak, yun lang din na nakapasok. Mabuti pa yung unggoy nakapasok sa arka. Biro niyo yun? Yung zebra nakapasok. Ano ba yung matangkad? Zebra? Giraffe. Giraffe. Yung malaki, mahaba leeg. Ganun kahaba ang leeg ng manok, maraming bibili, puro leeg. Alam niyo, ang galing ng Diyos, ano? Yung zebra, yun yung may guhit no? Kaya sa zebra sign, ginagamit sa mga parking space, saka sa mga kalsada. Maiksi lang yung leeg. Pero yung giraffe ang tangkat, no? Haba ng leeg. Magaling talaga ang Panginoon. Kaya, yung mga hayop, pero hindi, nakapasok sa sa arka. Mga elepante, nakapasok. Doon sa palabas na Noah, kanina sana tapos ng service, pagkakain, pasok sa manonood ako ng Noah. Nilagay ko doon sa Noah. Problema, nakatulog ako, di ko alam kung ano nangyari kay Noah. Nunod sana ako ng Noah. Umagising ako Nilagay ko uli sa Noah. Superbook na lang. Mabilis matapos na Noah. Problema, nakatulog din ako. Kaya, nakakalungkot isipin na lumaganap, dumami yung tao, pero hindi naalala ang Diyos. Alam niyo ang kalungkutan ng paano? Kaya nakakalungkot. Tingnan niyo, no? Pinagbawal yung alak, binuksan yung alak, pila ang tao. Halos nagkakadikit-dikit na. Traffic nga dyan kahapon sa sa Frisco, doon sa pangalan ng grocery na una dyan ng tabi ng paradahan. Sa GL. Dumaan ako dyan kahapon Parang normal lang na yung dating panahon nung nakaraang taon 2019. Bakit? May nagtatraffic. May nagtatraffic ang traffic Samantalang naman dumadaan ako dyan Go na sa kabila, wala pang dumadaan Kaya dito, unang binanggit ng Panginoon ay pag-aasawa. Kaya yung mga dalaga dyan, kagaya nitong nagpa-awit, at yung mga umawit, kailangan iayos talaga natin ang pagpasok sa pag-aasawa. Alam niyo kung bakit? Kasi nalulungkot ang Panginoon. The purpose of reproduction is to multiply the worshipers. Para dumami yung sasamba sa Diyos. Para dumami yung magpapalaganap ng kabutihan. At para dumami yung makakaranas ng kabutihan ng Panginoon. Pero ang problema, habang dumadami, pasama ng pasama. Kaya kung mag-aasawa tayo at matino tayong lahi, padamihin natin yung anak natin. Hanggang sa dumating hangganan ng panganganak. Huwag matakot. Kaya, ganun yung sitwasyon ng panahon yon. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang aking spirito ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman. Tingnan niyo ang Diyos. Ang Diyos ay mabagal sa pagkagalit, pero darating ang panahon, pag hindi tayo marunong makinig, hihinto na rin siya ng pagsasalita. Pagdating doon sa verse 6, ang sabi, the Lord was grieved that He had made man on the earth, and His heart was filled with pain.
Alam niyo kung anong sabi niya, ang Diyos nalungkot at napuno ng sakit ang kanyang kalooban. Bakit? Kasi lumalang siya ng tao. Yung isa, binigyan niya ng, wala tayong maraming tala sa Biblia kung gaano mga kababata namatay yung tao sa Biblia. Although may mga namatay na hindi na nababanggit yung dami yung mga edad talaga. Kumbaga sa sabi ng Panginoon, ang mahaba ng buhay na binigay ko sa iyo. Hindi ka malang naglingkod sa akin, puro kasamaan pa naisip ng tao. Kung meron tayong kasabihan sa Pilipinas, tinimbang ka ngunit kulang. Ano ibig sabihin nun? Ang daming ginawa sa iyo, tapos nung tinimbang ka, kakaunti lang yung ginawa mong dapat. Kaya dito, nalungkot ang Panginoon. Nalungkot siya, tinignan niya yung tao, ang dami na. Pero, biro nyo sa dami ng tao, sino lang inasumpong ang matuwid? Si Noah. Hindi nabanggit yung pangalan ng asawa ni Noah, si Mrs. Noah. Tapos si Ham, Shem, at saka si Japet, 5. Tsaka yung mga manugang ba tawag doon? Mga asawang babae. Oh. Mga manugang nga. 1, 2, 3, 8 lang. 100 years. Tapos ang dami na nung tao, 8 lang ang naligtas. Buti pa yung 2 unggoy nakaligtas, 2 elepante, 2 sibra, 2 giraffe. Doon nga sa isang Noang napanood ko, pati yung turtle, hinihintay, ang tagal dumating. Yun kuha na lang yun dagdag lang sa istorya yun. Para kung sakali. Kasi alam naman natin ang turtle, bubuhay naman yun sa tubig. Pero para lang yung medyo, alam niyo, pag nanood tayo ng mga Bible stories na ginawang pelikula, pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, pwede kang malayo. Maraming Bible stories na pinapalabas na hindi 100% kung ano yung pagkakasabi sa Biblia. Pelikula yan Kailangan medyo lagyan ng, sabi nga ng iba, lagyan daw ng kaunting kiliti para medyo mas maingganyo. Kasi ang tao daw, kung purong-purong tungkol sa Diyos, baka hindi panoorin. Kaya kailangan lagyan ng medyo kaunti na Kaya pag hindi kayo nagbabasa ng Biblia, manonood kayo ng pelikula, kagaya halimbawa ng Moses, yung 10 Commandments, isa sa pinakamagandang nagawa. Pero alam niyo, kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, sermon mo, yung buong-buo na yon, pero hindi mo mababasa yung ibang napanood mo ron sa Bible. Kaya mahalaga nagbabasa ng Biblia. Kaya dito, nalungkot ang Panginoon, ang dami-dami na nung tao. Pero lalong lumalaganap yung kasamaan. At napuno ang Diyos, ang sabi niya sa English, and His heart was filled with pain. Ano kaya sa palagay ninyo? Ang Panginoon ay nakatunghay sa daigdig. Ano kaya nararamdaman ng Diyos? Ang Diyos kaya ay nakangiti? Kung titingnan natin yung mga selection dun sa cellphone natin, may nakalagay doon, nakangiti, medyo nakatawa, umiiyak. Ano kaya ang itsura ng Panginoon? With regards dun sa kalagayan ng mundo. Pero nung panahon ni Noah, sa kalagayan ng mundo, nalulungkot ang Diyos. His heart was filled with pain and grief. Bakit? Kasi yung mundo na kanyang pinagmalasakitan, and they were given enough time to live. Pino mo, 500 years old? Kung nabubuhay si Sister Lina nung panahon yun, 700 years old. Baka nanganganak pa si Sister Lina nung panahon yun. Kasi yung lalaki, 969 Haba ng buhay. Kaya, kung papansinin natin, nalungkot talaga ang Diyos. Bakit pa nalungkot ang Panginoon? Tingnan ninyo. Basahin natin yung verse 11. Ang sabi niya, now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence.
Sa Tagalog, ang sabi ay, meron ba gustong bumasa? 6:9? 11? Kung meron gusto, sige po. Yan, 6:11. Ano po sabi? Napakasama. Tama po ba na rin napakasama ang sabi? Napakasama ng tao. Sabi dito naman sa salin ko, ang sabi ay, sa harapan ng Diyos, lubhang masama ang mga tao at ang kasamaan nila ay laganap sa mundo. Violence were everywhere. Kaya nung magising nga ako, at nakita ko sa Superbook, di ba yung Superbook, anong pangalan nun? Yung dalawa, taka isang robot. Si Gizmo, tsaka yung isang batang lalaki at batang babae. Sabi ng batang, bakit tayo dinala ng Diyos dito? Yung Superbook dito? Eh kasi nung pinagbaksakan kaagad nila, inahabol sila, gusto silang patayin. Kaya yung robot takot na takot pa eh. Takbo rin sila. Sabi, ano ba itong napuntahan natin? Ba't parang nagpapatayan ng mga tao rito? Imagine niyo yun. Imagine niyo sa atin ngayon, nangangamatay na nga sa corona, wala nang makain, nagdadrugs pa. Isipin niyo yun. Punong-puno na nga ng virus. Naisipan pa mag-drugs? Naisipan pa magsabong? Kung tiga-lady kayo, naku po, malupit yan sa lady. Ito, mga tiga-lady ito, mga ito. Nandun ka ba nung Yolanda? Nasa lady ka? O, di ba yung mga sabungan doon sa inyo? Naku, kahit wasak, tuloy ang sabong. Christian ka na ba nung Jorel? Tuloy ang sabong? Mga kapatid, hindi ako nagbibiro. Bakit? Nabaybay ko yan eh. Simula Tacloban hanggang Palumpon. Lahat ng sabungan na nadaanan ko may nagsasabong. Wasak yung mga Nasaan ang mga sabungan dyan? Sa Haro, di ba? Meron. Sa Alang-Alang, meron din yata. Pinakamalaki, nasa Ormoc. Sa bayan ni Richard Gomez. Pambira. Ahirap na ng buhay. Nagkakahirapan na nga sa pagpila sa Kunti mo nga ibang pastor nakapila na sa simbahan ng mga At sa mga, yung chuchi ba yun? Mga Buddhist, nakapila na nga ibang mga Kristyano sa Buddhist eh. Mga nakapila sa sabungan. Dito, lungkot na lungkot talaga ang Diyos. Bakit? Kasi ang sabi, laganap yung paggawa ng masama. Na kahit saan ka magpunta, puro na lamang kasamaan. Sabi nga diyan sa verse 12, sabi, nakita ng Diyos na lubhang masama ang mga tao sa mundo dahil ang ginagawa nila ay puro kasamaan. Sabi dito, lilipulin ko ang lahat ng tao dahil sa kanila lumaganap ang kasamaan sa mundo. Lilipulin ko sila kasama ng mundo. Kaya dito mapapansin natin, ganun yung sitwasyon ng panahong yon. At the same time, ipinapakita yung damdamin ng Panginoon. Kaya, sabi ng Panginoon dyan sa verse 13, kaya sinabi kay Noe, lilipulin ko ang lahat ng tao dahil sa kanila lumaganap ang kasamaan sa mundo, lilipulin ko sila kasama ng mundo. Sabi sa 14, kaya ikaw Noe, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy at gawin mo ito gawan mo ito ng mga kwarto, pagkatapos pahiran mo ng alkitran ang loob at labas ng barko. Gawin mo ito na may sukat na
450 talampakan ng haba. Ano ba yung talampakan? Feet, no? Okay. 450 feet. Tinatansya ko, gano'ng kahaba yung 450 feet? Mas madaling tandaan ng 450 feet, halos kalahating kilometro. Kulang na lang ng feet pala ito, hindi pala, mali pala. Ang 100 feet ay 5 tubo na diretsyo. Kasi ano yun 20 feet yun Yung tubo ng tubig, pag bumili kayo sa hardware, yung isang diretsyo, 20 feet yun. Yung 100 ay 5 nun. Yung 100 feet. Kaya yung 400 feet ay 4 times 5, 20. Meron pang 50, kaya 2 pa. Kaya 22.50. At saka 10 feet pa. O kalahati. 22 na tubo na diretsyo at kalahati. Ganong kahaba yun. Diba? Ang 20 feet, tama ba itong poste natin? Yan, mula dyan sa poste na yan, hanggang dyan sa poste na yan, mga 6 feet, mga 20 feet yan. O, imagine niyo 22 na ganyan haba, no? Haba nung barko. Ngayon, dahil nga ang kalagayan ng mundo sa panahon ni Noah ay papunta sa pagkawasak, meron na lamang isang tanging solusyon. At ibinigay ng Diyos ang tanging solusyon. Ang arka, ang tanging sagot para makaiwas sa hatol ng Diyos. Yung arka, ang tanging sagot para makaiwas sa hatol ng Diyos. Kaya pinagawa ng Panginoon si Noah ng arka. The judgment of the Lord is about to come, and the only way to escape the judgment of God is for the people to be inside the ark. 450 feet ang haba. Ganun kahaba. At mataas din. Kaya, nung time na yon, sa kasamaan ng tao, gusto pa rin ng Diyos magligtas, kaya nagpagawa siya ng arka. Ang problema, wala rin namang sumama. Ang sumama lang ay yung gumawa. Si Noah at ang kanyang sambahayan. Mga kapatid, napakalaki nun. Ilang piraso lang naman sila, 8. 4 na lalaki, 4 na babae. Paris-paris yan 4 pares. 4 na lalaki, 4 na babae. Napakalaki ng gagawin na yan, mga kapatid. Mano-mano lang naman, wala namang barena noon. At saka yung pagputol lang ng mga puno, kung tagal noon. Kaya, dito nga sa nung tinawag ng Panginoon si Noah, ay 500, nung pumasok sa arka, 600. Hindi natin alam kung gano'ng katagal talaga ginawa. Pero matagal yan. Hindi yan gano'ng kadali. Kasi, mga kapatid, mataas yan Yun lang pag-akyat ng bawat piyesa noon. Yung materyales, wala namang advance nun Wala, hindi ko alam kung may pulley na noon. O siguro kung meron man, pero yung Stone Age pulley. Yung pulley, yung nalagyan ng lubid, parang doon itaas. Sistema silang ginagawa. Mataas yan Kano bang kataas yan? Sabi ay 75 feet ang lapad at ang taas ay 45 feet. Ang 45 feet ay 2 tubo at 1/4. 2 tubo. Ganong kataas pa yung 2 tubo? Lampas na ba sa kaya sabi natin yun? Lampas na, no? O, biro niyo yung ganyan. Mga kapatid, nabibigat ng kahoy na yan. Hindi yan hindi yan 2x2 na pagka sinukat mo, parang 1x1. At saka mga matitibay na kahoy yan, gopher wood. Matitibay yung mga kahoy na ginamit, iba't ibang klase ng kahoy, matitibay yan. Pag uwi nyo sa bahay, panoorin nyo yung documentary about the Noah's Ark. Na hanggang ngayon, may bahagi pa nung arka.
Kaya lang itinatago na sa Turkey. At na-discover pa yan, may mga nakadiscover. Pag uwi niyo, kung meron kayong internet, panoorin niyo yan. Na pinapatunayan talaga na totoo ang panahon ni Noah. Bakit? Nakita pa yung bahagi nung kwan eh. Nung arka. Kaya dito, ang tanging solusyon na lamang ay yung arka. The only way to escape God's judgment is for you to enter and be inside the ark. Because if not, you will experience the judgment of God by means of flood. Mararanasan mo talaga yung hatol ng Diyos sa pamagitan ng baha. Kaya, ang tagal nun, biro mo tsinaga nitong ano na ito, 4 na pares. Si Noah at ang kanyang asawa, at yung mga asawa ng kanyang mga anak, yung asawa ng kanyang mga anak. Baliwalo silang lahat. Tsaga yun. Yung para putulin mo, tapos pagkatapos dadalhin mo sa lugar. Ang sabi nasa mataas na lugar, kaya nga pinagtatawanan eh. Parang ang hirap paniwalaan, pero tsinaga nila yun na pumunta roon. Kaya, nung time na yun, the only way to escape God's judgment is to be inside the ark. Yung nandun ka sa loob ng arka. Kaya, yun lamang ang tanging sagot. Ang Diyos, kahit nagbibigay ng judgment, tinan niyo, nagbibigay din siya ng solusyon. Ganun kabuti ang Panginoon. Ganun siyang katapat. Nagbigay pa rin siya ng palugit. Kaya, ang sumunod, yung pagtawag ng Diyos kay Noah. Yan sa verse 8, ang sabi diyan, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Ang pagtawag ng Diyos kay Noah sa isang mahalagang gampanin. Ano yun? Ang paggawa ng arka. Ngunit una sa lahat, sa mabilis na tagpo, sino nga ba si Noah? Sabi sa verse 9, sino si Noah? Sa verse 9, ang sabi diyan, sino si Noah? Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noe. Tagalog eh. Si Noe ay makadiyos. Siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya. At malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. May 3 siyang anak na lalaki na sina Shem, Ham, at Japet. Sabi rito, si Noah ay siya lang yung nakasumpong at yung kanyang sambahayan. At ang edad niya dyan ay 500 taon na. Kasi sabi sa chapter 5 verse 32, after Noah was 500 years old, he became the father of Shem, Ham, and Japet. Ano kaya ang distansya ng mga edad nitong mga anak niya? Basta ang sabi, nung siya 500 taon, 3 na ang anak niya. Tipid, no? 500, ay nung pa namang panahong yon, ako lapad ng lupain. Madaling magkaroon ng lupa, gusto mo isang bundok ang sayo. Kaya, yun ang reputasyon. Ngayon, sino si Noah? Yan yung binanggit sa Biblia. Pangalawang tanong, ano ang kanyang ginawa? Diyan sa verse 13, sa chapter 6 verse 13, ganito po ang sabi. Kaya sinabi niya kay Noe, lilipulin ko ang lahat ng tao dahil sa kanila lumaganap ang kasamaan sa mundo. Lilipulin ko sila kasama ng mundo. Kaya ikaw, Noe, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy at gawan mo ito ng mga kwarto, pagkatapos pahiran mo ng alpitran sa loob at labas ng barko. Gawin mo ito na may sukat na 450 talampakan ng haba, 75 talampakan ng luwang, at 45 talampakan ang taas. Dito, mapapansin natin, ano ang kanyang ginawa? Siya ay inutusan. Inutusan gumawa ng arka. Pangalawa, dito sa 6:22, ang sabi ay ganito, sinunod ni Noe ang lahat ng iniutos ng Diyos sa kanya. Ano ang kanyang ginawa? Siya'y inutusan.
Inutusan na gumawa ng arka. Ano ang kanyang ginawa? Siya'y sumunod. Siya'y inutusan, siya rin ay sumunod. Yan din ang sinasabi sa chapter 7. Pagdating sa ang susunod, ano ang kanyang ginawa? Sumunod siya. At dahil sumunod siya sa Panginoon, ano naman ang ginawa ng Diyos sa kanya? Diyan sa 8, chapter 1, 8 verse 1, ang sabi rito ay ganito. 8:1. But God remembered Noah and the wild animals and the livestock that were with him in the ark. And he set a wind over the earth, and the waters receded. Si Noah ay inutusan, sumunod, iningatan. Hindi natin alam kung ano naging sitwasyon. Siyempre, yung pressure ng tubig mula sa ilalim. Kasi alam niyo ang tubig nung panahon ni Noah, hindi lang sa taas ng galing. Meron ding mga tubig na galing sa baba, nabuksan ng mga bukal. Hindi lahat ng tubig ay galing sa taas, ulan. Nabuksan ang mga bukal sa lupa. Kaya may pressure sa baba, meron din rin sa taas. At doon nga sa Superbook, kasi nakatulugan ko yung isang pinapanood ko na simula lang anak na simulan ko, di ko na pagkatapos ng introduction ng pelikula natulog na ako. Habang nandun sila sa arka, gumagalaw yung arka. At pagkatapos yung mga tao doon sa loob, medyo gumagalaw din. Medyo na out of balance. Meron din pressure, hindi rin ganun kaginhawa. Pangalawa, first time nilang makakasakay sa ganun kalaki. First time yun. And this is hard work. Bakit? Meron dong camping. May trupa ron. Pag nagutom yun, sabay-sabay nag-iyakan yun, ano kaya ang tunog ng iyak nila? Ang huling iiyak doon, yung mga anak ni Noah. Bakit? Sa dami na papakainin. Dami na papakainin Kaya, dito makikita natin yung pag-iingat ng Panginoon. Alam niyo, sa isang pag-aaral ng mga sayantipiko, pinag-aralan nila yung sukat ng arka, yung lapad at taas, at napatunayan nila na hindi basta lulubog. Napatunayan yan. Pinag-aralan mismo yan ng mga sayantipiko at napatunayan nila. Mas matibay yan ng di hamak ng maraming beses kaysa doon sa sinasabing lumubog na barko, isang biyahe lang lumubog na. Titanic. Yan. Pilipino naman, gumawa din, Tataynik. Yung Titanic, ang sabi, alam nyo kung ano ang sabi ng gumawa niyan? Kahit ang Diyos, hindi niya kayang palubugin yan. Sa yelo tumama, lumubog. Hindi pa Diyos yun, yelo pa lang yun. Kasi nung panahon kasi napakaganda kasi ng barko niyan. One of the luxurious ship, commercial ship, nung panahon yun. At ang sabi ng engineer niya even God cannot sink the Titanic. Ayun. Hindi nga ang Diyos nagpalubog, yelo pa lang. Yun lang nilikha ng Diyos na nagpalubog, yun, patay. Isang beses lang nakabiyahe, hindi pa nakarating. Hindi raw kayang palubugin, kaya lumubog. Pero alam nyo, yung Noah's Ark, napatunayan na hindi siya basta lulubog. Bakit? Ang bihira. Ang Diyos ang gumuhit niyan. Pangalawa, ang kamay ng Panginoon ay nakabantay dyan. Hindi mo yan mapapalubog. Bakit? Binigay ng Diyos yung tamang sukat, tamang haba, tamang lapad, tamang taas, at yung pag-iingat ng Diyos. We will never sink if we are in the center of God's will. Hindi tayo lulubog pag tayo nasa kalooban ng Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Hindi tayo magagapi o matatalo o mabibigo pag tayo nasa sentro ng kalooban ng Diyos. We will never sink. Kaya, ano pa ang ginawa? Ano pa nangyari? Bukod sa iningatan siya, siya rin ay pinagpala ng Panginoon. Pag
binasa natin sa chapter 9, ang sabi diyan, Then God blessed Noah and his sons, saying to them, Be fruitful and increase in number and fill the earth. Pinagpala sila ng Panginoon. Itong si Noah. Bakit? Kasi inutusan siya, sumunod siya, kaya iningatan siya, at pinagpala siya ng Panginoon. Yung mga tao na matay, na pahamak, bakit? Sapagkat sila'y gumawa ng masama laban sa Diyos. At ang maliligtas lang ay yung nasa loob ng arka. Kaya ang naligtas si Noah, ang kanyang sambahayan, at yung mga hayop na ipinasok sa loob ng arka. Ngayon, ano ang ipinapahiwatig ng ating pinag-aaralan ngayong oras na ito sa atin? Ang ipinapahiwatig ng panahon ni Noah at ang kanyang buhay. Kung ating papansinin, kagaya ng panahon ni Noah, merong parehong pangyayari na nangyayari sa panahon ni Noah na nangyayari sa panahon natin ngayon. Ano yon? Sabi diyan, nung dumami ang tao sa daigdig, pasama ng pasama. Sa atin, the population of the world is more than 6 billion. Ganong karami ba yung 6 billion? Ako, napakarami naman. Nga 6.5 na nga yata ngayon, o halos mag-7 na. And 1/4 of the total population of the world is in China. Kaya nga kahit marami namamatay sa China, parang walang namatay. Bakit? Kung may namatay na 100,000, meron namang 100,000,000 nanganak. Dati ang alam ko, 1.2, 1.4 billion na yata ang population. 2 na? O kung 2 billion, halimbawa, palagay mo ng 1.5 billion. Palagay mo na lang na may namatay na 100,000. Yung nanganganak naman ay mahigit 1,000,000. Kung meron nanganganak araw-araw na 100,000 sa China, gano'ng karami na dagdag? Kaya parang hindi nababawasan, lalo pa nga dumadami. At ang population ng buong mundo, padami ng padami, ang malungkot, padami ng padami, ang tao sa daigdig, pasama naman ng pasama. Pasama ng pasama. Alam niyo yung mga binabanggit sa Biblia, nangyayari na rin sa panahon natin ngayon. Binabanggit sa Biblia na ang tao hindi dapat makipagrelasyon sa hayop. Alam niyo ba na sa mundong ito ay may mga tao na nung ako'y high school, merong lalaki nagpakasal sa aso. Meron namang isang, nung siguro mga 5-7 years ago, meron naman ako nabalitaan, isang napakayaman, pinamana niya yung pera niya sa pusa. Swerte ng tagapag-alaga. Totoo po yun sa Amerika. Ipinamana yung kayamanan niya sa pusa. Mga kapatid, pagka kayo'y kinuha na ng Diyos at gusto nyo ipamana, wag na sa pusa. Sa gawain na lang ng Panginoon. Dito sa atin sa Pilipinas, may mga lugar na yung tao mismo nakikipagtalik sa hayop. Meron po. Hindi lang ako magbabanggit ng probinsya. At kahit sa ibang bansa, yung tao nakikipagtalik sa sa hayop. At yung mga bagay na itinakda ng Diyos, binabaliktad ng tao. Napakarami. Kahit sa pag-aasawa, yung itinakda ng Diyos, yung ang ating family code, buti hanggang ngayon matatag pa eh. Pero unti-unti sinisikap na yung ating family code, ano ba nakalagay sa family code? Isa sa pangunahing nakalagay dyan, basihan kung sino ang pwedeng mag-asawa at ano ang mga dapat na sundin sa pag-aasawa. Ngayon, unti-unti, kung ano pang binanggit sa Biblia? Ang gusto ng Diyos, sambahin siya. Ano sabi sa Romans? Ang sinamba yung nilalang, hindi yung lumalang. Itinakda ng Diyos ang pag-aasawa. Ano ang ginawa ng tao? Binago ng tao yung sistema.
Merong isang sikat na TV host sa Amerika. Babae nagpakasal sa kapwa niya babae. Pero hindi ganun ang panuntunan ng Biblia. Yes, that is your human rights. But it doesn't mean that that is your human right, meaning to say that is right. Ang right ay ang Biblia. Habang parami ng parami yung tao, pasama ng pasama. Ano pang mapapansin natin sa panahon ni Noah? Sa panahon ni Noah, meron lang isang lugar na pupuntahan para maligtas. And that is the Noah's Ark. Sa panahon natin ngayon, para makaiwas din tayo sa paghatol na paparating, meron lang din tayo isang pwedeng puntahan. And that is Jesus Christ. Ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus. Kaya nga, sabi ng Panginoon, yung tanda sa panahon ni Noah, yan ang ibibigay sa inyo. Sabi ng Panginoong Jesus sa mga religious leader na tumatawag sa Kanya. At saka yung panahon ni Jonah. Kaya, dito makikita natin, ngayong panahong ito, parating na rin ang judgment ng Panginoon. Habang tayo'y abalang-abala sa coronavirus, dapat nating maintindihan na mayroong mas matinding paparating at hindi coronavirus. Ano yun? Pag dumating ang kamatayan at wala ka kay Kristo, mas malupit pa yan ng 1,000,000 ulit kaysa sa coronavirus. Bakit? Kung ikaw ay namatay sa sakit at na kay Kristo ka, kagaya na nangyari kay Lazaro na namatay at napunta sa piling ng Diyos. Pero kung ikaw ay may sakit o walang sakit at namatay ka, at wala ka kay Kristo, yan ang pinakamalungkot na problema. Sapagkat ang kaligtasan lang sa panahon ni Noah, if you are inside the ark. At ang kaligtasan sa panahon natin ngayon, if Jesus Christ is inside your heart. Kung si Kristo ay nasa puso mo. Sapagkat ang sabi ng John 14:6, Jesus said, tuwing galing mismo sa bibig ng Panginoong Jesus, I am the way, I am the truth, and I am the life. And no one cometh to the Father except through me. Acts 4:12. Meron lamang isang pangalan na iniwan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. At iyon ang pangalan ng Panginoong Jesus. Romans 9:13. And whosoever shall call upon the name of the Lord, Jesus Christ, he will be saved. Mga kapatid, ngayong panahon natin ito, pasama na ng pasama ang panahon, and the judgment of God is about to be poured out, but there is one solution. That is Jesus Christ. Lahat ng nakay Kristo, napakapalad natin. May pera man tayo o wala. Pero sa itsura nyo yan, tiyak may pera kayo. Ano man ang ating sitwasyon, marangyaman o simple, if you are in Jesus Christ, napakapalad mo sapagkat darating ang panahon ng paghahatol at ang makakaligtas ay ang mga sumampalataya kay Kristo. Kung dumating man ang kamatayan sa anumang paraan at ikaw ay na kay Kristo, pupunta ka sa piling ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Pero yung mga tao na wala kay Kristo, yan ang malaking problema. Yung mga taong wala kay Kristo because there is only one name given to heaven by which we are saved. And that is by the name of Jesus Christ. Na napakahalaga na sa panahon natin ngayon, kailangan natin ng Diyos. Kasi malapit na ang paghukom. Kaya ano ang kailangan natin gawin? Ilapit ang tao kay Jesus. Ilapit ang tao kay Jesus. Sapagkat ang sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Yung mga sasampalataya kay Kristo ay hindi mapapahama kung di magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Yan ang gustong ipahiwatig sa atin ng panahon ni Noah. Anong panahon ni Noah, parami ang tao, pasama ng pasama. Ang judgment ng Diyos ay parating. Sa panahon natin ngayon, parami rin ang parami. Alam nyo, meron kang isang kultura, hindi ko alam kung nangyayari pa rin ito sa India, na pagka namatay yung lalaki, merong mga lugar sa India, na pagka namatay yung lalaki, sinusunog. Parang cremation. Hindi masyadong maproblema yan. Ito ang problema. Kasamang susunugin yung buhay na asawa. Namatay yung lalaki. Yung asawa niya na nabubuhay, susunugin na rin kasama niya. Napakahirap ng buhay na gano'n. Siguro kung ako ang nandun at ako ang babae, kahit patay na yung asawa ko, hindi ko ibabalitang patay. Bakit? Mamamatay din ako. Susunugin na kayong dalawa eh. Ang hindi ko lang alam kung pag yung babae ang namatay, eh susunugin din ba yung lalaki? Parang hindi yata eh. Pwede na uling mag-asawa yung lalaki. Pero yung babae, hindi na pwede mag-asawa, susunugin ka na rin. Merong nabalita sa atin ng mga nakaraang panahon tungkol sa Mindoro. Doon sa mga mangyan. Na may mga lugar, napanood ko rin yung sa kwan eh, parang sa TV yata, nagpapatotoo mula doon sa tribo na yon. Na pagka yung minsan sumusobra yung anak natin, tingin nila marami na. Napanood nyo ba yon? Ang ginagawa ay, iniiwanan yung sanggol ng buhay sa gubat. Hinahayaan ng mamatay. O kaya naman, iniuhukay, nililibing ng buhay. Habang parami ang tao sa libutan, pasama ng pasama. Tingnan niyo tayo mga Pilipino. Social distancing lang, di pa natin mapagbuti. Alam niyo kung ako ang kukuning trabahador at magbabantay at mag-a-announce doon sa mga lugar na pinamimintain yung social distancing, hindi ako papasok. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil maarte ako sa trabaho. Mauubusan ako ng boses. Mga kapatid, manood kayo ng balita, tingnan ninyo. Pagka pumunta nga ako sa grocery, makikita mo yung mga tao. Sa grocery, medyo mas kontrolado pa eh. Kasi merong guhit talaga, lalo na sa Pure Gold, dun sa Quezon Up. Haba ng distansya talaga eh. Pero sa ibang lugar na, hindi na ano eh. Alam niyo yung unang pinatupad yung nung March 15 o 16. Diba? Dikit-dikit lahat ng motor eh. Kaya lang social distancing. Yan ibig sabihin ng social distancing. O kaya nga diba, naghigpit pa ng bakit? Kasasabi pa lang na mag-social distancing at dikit-dikit lahat. Habang dumadami ang tao, ang hirap ayusin. Ang unang pinakamahirap ay yung tungkol sa kaligtasan. Pero nakakatuwa din sapagkat ang mga Pilipino, anuman ang relihiyon, meron yung damdamin na sabik na makarating ng simbahan ngayong panahon ito. Alam niyo kung bakit? Ngayon natin na-realize, napakahalaga pala na makapunta sa simbahan. Kaya nga tayo dumadalangin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, anong ipinapahiwatig sa atin ng panahon ni Noah? Una, malapit na ang paghukom. At kaya may paghukom dahil pasama ng pasama ang sanglibutan. Pangalawa, kailangan tayo ng Diyos. Sapagkat si Noah ay nagpagamit sa Diyos. Pangatlo, ilapit ang tao kay Jesus na siyang tanging solusyon para makaiwas sa kapahamakan sa buhay na ito. Kaya nawa, sa tulong at biyaya ng Panginoon, ngayong panahong ito, manalangin tayo at magpagamit tayo sa Panginoon sa lahat ng paraan. Malalapit na, babalik na ang Panginoon, at minsan isang araw, kukunin niya ang mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya ang pinakamabuti nating magagawa, mga kapatid, magtapat sa Panginoon, magpagamit sa Panginoon, at ilapit ang tao sa Panginoon, sapagkat ang Panginoong Jesus
ay malapit ng dumating. At ang pagdating ng Panginoon ay panahon din na parating ang judgment at nais ng Diyos na maligtas ang mga tao, kaya ipinadala ng Ama ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya magpagamit tayo sa Panginoon. Ibahagi ang kabutihan at pagtatapat ng Diyos. Tayo manalangin. Ama namin Diyos na mabuti, dakila at tapat, maraming salamat po sa inyo sa oras na ito. Tulungan po ninyo kami, kagaya ng panahon ni Noah, pasama ang sanglibutan, parating ang paghatol ninyo, and there is only one solution, the ark. Ngayong panahon ito, parami rin ang parami ang tao, ngunit habang dumadami, ang tao'y palayo ng palayo sa inyo. Tulungan po ninyo kami. Inihahandog rin namin ang aming buhay kagaya ni Noah. Kami makikiisa sa inyo at ipapagamit ang buhay at ipapahagi ang inyong kabutihan at katapatan upang makasumpong ng pag-asa at kapatawaran ang maraming mga tao. Salamat po sa inyong mga salita. Tulungan po ninyo kami na makita namin kung gaano kapeligro na ang panahon na ang mga tao ay palayo sa inyo at tinatawagan ninyo ang inyong mga anak, ang mga Kristiyano, na magbigay ng maraming panahon para maglingkod sa inyo. Ama, tinataas ko po sa inyo ang Bible School. Hipuin po ninyo ang inyong mga anak, Panginoon. Ang dalangin ko, Panginoon, kahit na marami naging sitwasyon ngayong panahong ito, ay mas maraming maghandog ng buhay at mag-aral sa Bible School. Sapagkat malapit na kayong dumating at naghahanap kayo ng mga kagaya ni Noah na magpapagamit. Father God, we pray in the name of Jesus. First of all, Lord, narito po kami, gamitin niyo kami sa inyong gawain. Salamat po, Diyos, na nagagamit ninyo ang Facebook Live para ibahagi ang mabuting balita. Tulungan niyo kami na mag-share kami ng mag-share sa pamamagitan ng Facebook Live. At i-share namin yung mga gawain sa aming mga kaibigan para mapanood nilang ang pangangaral ng inyong mga salita. At ganun din, Panginoon, nadalangin namin ang inyong patuloy na pagtulong. We pray in the name of Jesus. Turuan, tulungan, pangunahan niyo kami at ituro niyo po ang pinakamagandang magagawa namin para sa inyong paaralan, ang Bible School. We pray in the name of Jesus na sa panahon ito, lalong mas maraming mga pastor, mga manggagawa at magpursige at mag-promote ng pag-aaral sa Bible School. At mas maraming sumuporta sa pag-aaral ng Bible School. Upang nang sa ganun, mas marami ang maisugo. Yung mga mag-aaral sa Bible School at yung mga mananampalataya rin ay magsi-share bawat isa ng inyong mga salita. Hiling namin ang inyong tulong, ang inyong pagkilos, Panginoon. Itinataas namin, Panginoon, sa inyo Bible School para sa taong ito hanggang sa susunod na school year, Panginoon. Na kayo po ang kumilos at kumawa, Panginoon. Inaangkin namin sa tulong po ninyo, Panginoon. Mas marami pang mahipo, Panginoon, at mas marami pang magtalaga ngayong taong ito, Panginoon, na mag-aaral sa Bible School para tumugon sa inyong panawagan sapagkat malapit na kayong dumating at nais nung iiwas sa paghatol ang maraming mga tao. Kaya nihiling po namin ang pagkilos at paggawa ninyo. Tinataas ko rin po, Panginoon, lahat ng guro ng Bible School. Ay po ang patuloy na kumilos at kumawa sa kanila. At dinadalangin namin, Panginoon, yung mga huling linggo ng senior class, Panginoon. Tulungan po niyo kami kung anong dapat gawin at may ayos upang nasa ganon makagraduate na sila at magamit ninyo sa labas, Panginoon, ang higit kaysa dati. Sapagkat wala nang mahabang panahon. We are running out of time and we need to redeem the time because the days are evil. At dinadalangin din namin, Panginoon, yung mga freshmen ay makabalik na. At mag-senior at marami pang pumasok sa taong ito, Panginoon. Hiling namin ang inyong buong pagkilos at paggawa at pagtulong at pagsama sa gawain po ninyo ang Bible School. Nadalangin ko yung mga kapatid, Panginoon, na sumusubaybay sa kanilang mga tahanan sapagkat hindi pa pwedeng pumunta rito sa church. Tulungan po niyo sila, palakasin niyo sila para tagin, patibayin. At gamitin niyo po sila na magbahagi ng inyong mga salita sa kanilang mga kapitbahay. At Panginoon, dinadalangin din po namin, O Diyos, tulungan po ninyo ang aming presidente at ang IATF at ang mga local officials
na makita nila kung ano yung dapat na unahin. At Lord, ipakita niyo po sa kanila, Panginoon, kung ano yung dapat gawin sa pagtitipon, kung ano yung pinakamabuti. Sapagat kung mayroong pinakamagandang magagawa sa panahon ngayon, is to worship you. To come together, to pray before you, O God. Niling po namin ang pagkilos niyo at paggawa, sapagat kayo ang aming Diyos na mabuti. Kaya tinatas namin sa inyo mga namimino na sa pamahalaan. Makita nila at ma-reconsider, Panginoon, ang pinakamabuti na unti-unti ay makapanambahan na ang mga mananampalataya at makapagsama-samang manalangin at magkaisa na tumawag po sa inyo. Pero ngunit sa oras na ito, nataas namin sila sa kanilang mga tahanan. Kayo po ang pumilis at gumawa. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Bago po ibalik sa ating tagapanguna, mga kapatid, isa sa paraan na pwede natin magawa para i-share ang mabuting balita ay sa pamagitan ng ating mga Facebook Live. I-share ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. Sa mga kaibigang unbeliever, lalo na yung programa natin ng 15 minutos, maiksi lang yun. Mas magandang ipasa yon, o kaya kayo mismo, mag-share kayo, tapos i-forward ninyo. At sa ganung paraan, makikita nyo, mas magiging maganda. Marami tayong maaabot. Ang totoo, marami nang tumanggap sa Panginoon sa pamagitan ng Facebook Live na ginawa natin. Nagpapasalamat nga yung mga church sapagkat nagamit nila yon at naipasa nila at may mga natanggap. May mga tumanggap sa ating Panginoon. Tatawagan ko sa Pastor Ernie para mag-pray muna para sa mga prayer request bago ibalik sa ating tagapanguna para sa nating karang huling tagpo. Maraming salamat po sa ating Panginoon. Marami po tayong mga ipapanalangin. Narito po si Ronald Miyako. Ang hiling niya po ay gumaling siya. Siya po ay kasalukuyang nasa ICU ng Heart Center Hospital. Naka-confine po siya. Meron po siyang sakit sa puso at lumalaki ang kanyang tiyan. Ngayon din naman po, Sister Myla Canyaveral, idadalangin po natin sa Panginoon na mawala ang kanyang PCOS o yung mga maraming bukol sa kanyang ovaryo. Si Mike Lenin Blanes, sumasakit po ang kanyang kaliwang tainga at kayo din ang kanyang ulo. Si Eleanor Hermosura, meron po siyang urinary tract infection at meron din pong diabetic. Gayon din po, dalangin din po natin si Caridad Cruz na gumaling po, mawala yung sakit yung kanyang mga bisa na nagiging dulot ng matinding lagnat at nahihirapan po siyang huminga. At sama na rin po natin ang kaligtasan at kagalingan ng kanyang pamilya. Si Rafael Bincoy, nais din po niya na siya ay tulungan ng ating Panginoon. Kaya lalapit po natin siya na mawala yung matinding depression o pagkalungkot na kanyang nararanasan ngayon. At gayon din po, Sister Marlene Mendoza at yung kanyang 24 na kasama sa opisina na humihiling ng guidance and protection dahil exposed po sila ngayon sa mga COVID-19 patient. At dalangin din po natin, ito pong mga sumusunod, si Sister Ariza, Sister Gallego at Brother Macario. Sila po ay mga COVID-19 patient. Humihiling po sila na mabilis na gumaling, ma-overcome nila ang sakit na ito. At si Sister Rosalia Sayong, siya po ay nanghihina ang pananampalataya sa Panginoon. Hiling po natin na patuloy po siya na lumakas at manumbalik ang kanyang matinding pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Mula po sa ating mga upuan, dadalangin po natin yung mga binanggit na mga pangalan. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, ang sabi niyo po, Diyos, kung kami, Panginoon, ay merong kahit isang butil ng buto ng mustasa, Panginoon, na pananampalataya, ito po, Panginoon, ang iyong payayabuhin. Ama, sa pangalan ni Jesus, O Diyos, kayo po noon, ngayon at magpakailanman, O Diyos,
Kayo po, ang sabi niyo ay nagpapagaling. Inilahan niyo ang iyong mga salita para aming marinig, aming pagbulay-bulay at mula sa mga salita niyo, ang mga pangako niyo, O Diyos, pababasa namin, maririnig namin na nagpapagaling kayo, O Diyos. Ama, sa pangalan ni Jesus, O Diyos, salamat sa inyo, Panginoon, sapagkat ang pananakit ng kaliwang tainga, ang pananakit ng ulo, O Diyos, ay inyong aalisin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. At hindi po, Panginoon, ang mga kapatid na nabanggit, O Diyos, na mayroong COVID-19, O Diyos. Panginoon, alam po namin na kayo ay mabiyaya, Panginoon. Alam po namin kayo, O Diyos, ay Diyos na nagbibigay ng kagalingan. Alam po namin na kayo, O Diyos, ay nagbibigay ng kalakasan ng kanilang mga pangangatawan, ng kanilang mga immune system, O Diyos. Ama, sa pangalan ni Jesus, nire-rebuke namin, Panginoon, ang mga espiritu ng sakit sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Kayo po, O Diyos, ay patuloy na magbibigay ng kagalingan sa mga taong nabanggit na ito, O Diyos, at magbibigay ng pag-iingat, protection, Panginoon, sa mga na-expose, Panginoon, sa mga pasyente, O Diyos, na mayroong COVID, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, kayo po ang Diyos na nag-iingat. Kayo po ang Diyos na nagbibigay ng proteksyon. Kaya nga po, Panginoon, inaangkin namin po, O Diyos, na kayo po ay magbibigay ng kagalingan. At kayo din po, Panginoon, ng sakit sa puso, O Diyos, ang palalaki ng tiyan, Panginoon, ng inyong kapatid na humihiling na siya, Panginoon, ay gumaling mula sa ICU, Panginoon. Ibaba niyo po, Panginoon, ang inyong presensya, O Diyos, at patuloy na hipuin, Panginoon, ang mga bahagi na may sakit na ito, O Diyos. Alam namin, Panginoon, na kayo po, O Diyos, na nagpapagaling. Kayo po, O Diyos, na noon at magpakailanman, Panginoon, ay aming mapapagkatiwalaan sa lahat ng mga bagay, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. At kayo din po, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, ang mga kapatid namin, Panginoon, na namanalangin, nagre-request, Panginoon, na ang kanilang mga pananampalatayang humihina, ay bigyan nyo ng kalakasan, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Napakabuti niyo po, Panginoon, ang Espiritu ng Tiksa, Panginoon, na nagbibigay ng sakit sa katawan sa pangalan ni Jesus. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magalis nito, O Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat po sa inyo, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, yung mga sakit na binanggit na ito, O Diyos, mga pangalan na lumapit sa Panginoon para humiling ng kanilang kagalingan sa pangalan niyo, O Diyos. Inaangkin po namin sa pananampalataya. Bibigyan niyo po sila, Panginoon, ng kagalingan. Bibigyan niyo po sila ng kalakasan. Bibigyan niyo po sila ng pag-iingat. Bibigyan niyo po sila, Panginoon, ng paggabay. Pinupuri po namin kayo, Ama. Pinasalamatan po namin kayo. Inaangkin namin, Panginoon, ang kagalingan. Inaangkin po namin ang mga pangako niyo na yun, O Diyos. Naggaganapin niyo, Panginoon, para sa inyong mga anak na nanampalataya sa inyo. Pinupuri po namin kayo, Ama. Pinasasalamatan po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa kagalingan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, O Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Amen po. Bago po tayo dumako sa ating closing prayer, narito po ang Mami Mars. Meron po siyang may claim papaluto po sa atin sa kabutihan ng Panginoon. At pagkatapos nito, babalik po natin sa ating MC. Kaninang umaga kasi pagkatapos ng message na nag-pray tayo, nakita ko nagliwanag dyan. Tapos nakita ko si Paul at saka ang dati. Nakikisabay sila sa ating prayer. Ikinwento ko rin kay Mami si, sabi niya, nakita rin daw niya si Josiah. Sabi niya, ganun pala si Josiah. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya ako, naiyak ako sapagkat talagang pinag-pray tayo. At saka nung Biyernes ng gabi, nung nag-prayer ako, nung pumikit ako ng mata ko, nakita ko napakadilim. Tapos mamaya doon sa gitna ng madilim, sariwang dugo. Ang dami, sariwang dugo doon sa gitna ng
kadiliman. At nag-pray ako, talagang pinag-pray ko itong ating bansa, lahat ng mga nangyayari. At salamat sa Panginoon. Talagang may gagawin talaga ang Diyos. At saka nung second week ng April, meron akong dito rin, nung pagkatapos ng service natin, nung mag-pray si Pastor Joseph, nung pumikit ako, nakita ko yung liwanag dyan, lumiwanag dyan. At doon sa site na yon, meron parang triangle na kaiba yung liwanag niya. Pero parang napakalayo, tapos palapit siya, palaki ng palaki yung liwanag. Tapos nakita ko, merong isang tao, babae, sabi ko, sino kaya ito? Tinititigan ko, sabi ko, nanay ko kaya? O kaya si inay? Kasi sabi ko, parang hawig ko naman. Kaya sabi ko, kasi naalaala ko yung, lagi kong kinakanta kasi itong This World is Not My Home, yung dito sa verse, sa 3, sa 3, sabi niya, I have a loving mother up in glory land. I don't expect to stop until I shake her hand. She's waiting there for me in heaven's open door. Kaya, nung makita ko yung nanay ko kaya yun, kasi parang kahawig ko naman, pero ang ganda naman niya. Hindi ko kasi nakita wala kasing picture ng mother ko kung gano'n siya kaganda nung bata siya eh. Si inay naman, sabi ko, si inay, yung lelang, ang ganda-ganda ni inay kasi ang puti-puti. Ang puti nung nakita ko, half body lang siya, pero parang nakalagay siya sa ulap. Tapos, palapit ng palapit yung liwanag, ang daming tao sa likuran niya. Diyan, ang liwanag diyan. Hanggang sa, pawala na rin ng pawala nung pagkatapos na ng prayer. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi ko, nung nagpe-pray talaga ang dati. At saka si Paul kasama natin na nagpe-pray. Kaya iyak ako nang iyak kanina. Sabi ko, Panginoon, salamat po. Inaantay na kami. Siguro inaantay na ako sa langit. Mauuna na ako sa inyo. Thank you. Panginoon, ngayon naman po ay dadako tayo sa pagkakaloob. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa mga kaloob na meron kami. Diyos kayo na napakabuti sa aming mga buhay, Panginoon. Sa kabila ng kamalan sa amin, kayo ang nabibigay ng kasapatan sa amin, Panginoon. At sa hapong ito, O Diyos, hindi kami magkakaloob sa inyo. Tanda, Panginoon, ang inyong pagtatapat din sa amin, Panginoon. Sa napakahabang panahon, Panginoon, na inyo kami, narito kami, O Diyos, paglilingkod sa inyo. Salamat po sa inyo. Purihin kayo, Panginoon. Hindi mabangong samyo sa inyo ang aming ihahandog sa hapong ito. Kung aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Masaya po tayo mag-handog sa purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang inyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Wala kaming ibang masambit sa kagandahan niyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. At patuloy niyo kaming binibigyan ng kalakasan spiritually, Panginoon. Patuloy niyo kaming tinataniman, Panginoon, ang patungkol sa paglilingkod sa inyo, O Diyos. At
Salamat po sa mga kapahayagan, O Diyos, na ibinigay niyo sa aming tagapanguna, Panginoon, Pastor Joseph Glenn Masaredo, Panginoon. Hayaan po ninyo, kayo po ang patuloy na magbigay sa kanya ng kapahayagan na nagmumula sa inyo. Bless niyo po siya. Ingatan niyo po ang kanyang physical na pangangatawan, Panginoon. Ikaw po ang mag-restore, Panginoon, ng nawalang lakas sa kanya sa hapong ito, Panginoon. At hayaan po ninyo ang bawat isa sa amin. Punuin niyo palagi ng galak, ng saya at sigla ang aming puso ng paglilingkod sa inyo, Panginoon. Patuloy kaming tumanaw, Panginoon, doon sa nais niyong ipatanaw sa amin, Panginoon. Hallelujah. Kagaya ng sinabi ng iyong mga salita sa Hebrews chapter 12 verse 2. Tumingin lamang kami sa inyo, Panginoon, dahil you are the author and the finisher of our faith, Panginoon. At tulungan niyo kami, Panginoon, na sa bawat araw, O Diyos, patuloy namin pagbulay-bulayin ang inyong mga salita, Panginoon. Patuloy na maitanim sa aming mga puso, Panginoon, ang inyong mga salita. Purihin po kayo sa hapong ito, Panginoon, at wala kaming ibang itinataas, pinararangalan at niluluwalhati, kundi ang tanging pangalan niyo lamang, Panginoon. Ito po ang aming samot na langit, sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus, na tayo magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon.